Ngayon, eto, nabasa ko yung sinabi ng abogado na tumayong abogado nung nag-o-offer ng 50 million sa makakapatay daw kay Presidente Duterte. Ito sabi nung abogado, mga kaibigan, ang layunin daw na determina na ang layunin lang ng kasong inihain laban doon sa kay Ronel Mas ay panghaharas. Mga kaibigan. At ang sabi niya, indeed, what this decision shows is, ang ipinakikita raw sa desisyon is that ordinary people, yung karaniwang tao na tulad ng teacher pala itong Ronel Mas na ito can push back and can stand up against oppression. Halos magkapareho, di ba, ang ibig sabihin nung sinasabi ni Senador Trillanes at saka nung tumayong abogado nitong sinasabing nagbanta raw na nag-offer na magbabayad ng 50 milyon sa sino man makakapatay kay Presidente Digongyo. Mga kaibigan, ito raw ay ang dapat makita na ang ordinaryong mamamayan katulad ni Ronel Mas, pwede kang dapat tumayo ka, ipaglaban mo, lumabang ka sa panggigipit, labanan mo ang panggigipit, ang inhustisya, ang paglabag sa karapatang pantao. Sabi nung abogado, for so long as there are people, hanggat may mga tao na maninindigan kung ano ang tama at nararapat, meron tayong pag-asa. Yun ang sabi nung abogado parang ganun din ang ibig sabihin po ni Senador Trillanes. Hindi ho ba, mga kaibigan? Sa panig naman ng mga hukom na meron pang mapagkakatiwalaan Hindi ba? Katulad nun, yung fiscal din doon na humawak nung isa Sambales, yun doon sa kaso nung Mas. Kung ano yun bibihira na yung ganun Bihira tayo makadinig ng ganun Unang-una, bawal yun, di ba? Kung na-dismiss na yung kaso sa hukuman, tapos kakasuhan mo na naman sa parehong kaso. Tawag doon, double jeopardy yun mga kaibigan ang sabi niya nitong si Senador Trillanes, yun nga, nanaig ang rule of law, ang katarungan. At siya ay nagpapasalamat sa mga maestrado ng Court of Appeals na gumawa ng desisyong ito. Ito pa ano pa bang dito? Yun din yung sinasabi rito. Ang sabi naman ng Court of Appeals doon sa kung bakit nila ni-reverse, binaligtad yung desisyon ng Makati Court. Ang Makati Court daw ay nakagawa ng pag-abuso, grave abuse of discretion sa pagresolba doon sa petition ayon sa Commission o Court of Appeals na ang conditional amnesty which was granted to Trillanes, na iginawad kay Trillanes, may be revoked if it is later found that the grantee maaari daw i-revoke yung iginawad kay Senador Trillanes na amnesty kung yung ginawaran si Senador Trillanes ay lumabag sa mga kondisyon upon which the amnesty was granted. Yung nasasaad na mga kondisyon
sa iginawad na amnestiya sa kanya, or if it becomes known that he failed to fulfill them originally. O pwede mo lang bawiin yung amnesty, o kaya pwede kang makasuhan kapag ka yung pong yung mga kondisyon sa iginawad sa yung amnesty ay nilabag mo. Katulad din yan nung mga conditional pardon, yung mga parole, di ba ho? Kasi ang pinapardon lang, ang parole lang ay tumutukoy yun doon sa sintensya sa iyo eh. Halimbawa, hinatulang ka, kamukha si Plander Estrada, di ba? Na malimit na nating naipaliwanag yan sa mga nakaraang programa natin, mga kaibigan, na ilang beses nang nilabag ni Estrada yung kondisyon sa pardon, na hindi na siya tatakbong muli. At saka pangunahin dyan, pagka binigyan ka ng pardon doon sa kasalanan mo, ano ba kasalanan ni Erap? Pandarambong. Ginawa niya ulit eh. Pero hindi siya ibinalik sa kulungan eh. Yun ang maliwanag na may paglabag. Hindi, si Senador Antonio Trillanes, nung mapardon, kumandidato eh. Naging senador pa nga eh. Ibinoto ng tao eh. Hindi ba? Nakadalawang termino siya. Nakatapos siya ng 2 termino bilang senador. Asan ang paglabag? Mga kaibigan, wala naman siyang, sana kung ang naging kaso niya noon, rebellion, di ba? Nung nagkudeta sila. Sana ginawa niya ulit yun. Yun ang sinasabing marirebok o makakansila yung pardon mo kapag ka inulit mo yung ginawa mong kasalanan, yung atraso, hindi ba? Hindi naman niya ginawa yun eh. Paano mong ipaparibok yung amnesty? Hindi ba? Mga kaibigan, in Trillanes case, President Rodrigo Duterte in 2018 issued Proclamation 572 stating that the amnesty was void from the beginning as the senator did not admit guilt. Mga kaibigan, gumawa pa ng proklamasyon si Presidente Digong nyo, di ba, na para lamang pawalang bisa yung binigay na amnesty kay Senador Trillanes. Ang paniwala nila kasi, como yung amnesty ay iginawad ng presidente sa bisa ng proclamation, presidential proclamation, pwedeng baliktarin yun ng presidente rin, mga kaibigan. Yun ang paniwala nila. Siguro, di ba? Kaya nag-issue siya ng 572 proclamation para pawalang bisa yung amnesty. Pag ginawa mo yon, lahat ng ginawaran ng amnesty, paribok mo. Bakit yung kay Danny Lim hindi niribok? Di ba? Di ba magkakasamang nakulong yan sila Senador Trillanes tsaka sila Danny Lim, yung namatay na, di ba? Sa MMDA. Bakit yun? Yun ang sinasabi natin nun eh. Kung gagamitin nyo yung Proclamation 572, gamitin nyo sa lahat. Gaano karami ba yung binigyan ng amnesty? Sa kanilang kaso na nasangkot doon sa kudeta. Pawalang bisa mo rin yung kila Gringo. Di ba? Yan ang mahirap, mga kaibigan. Kaya, mabuti na lamang, merong mga matitino pa tayong maestrado at mga hukom
gaya nga ng sinasabi ni Senador Antonio Trillanes, sana lahat, mga kaibigan, sana lahat ng nasa judiciary ay marami pa ang matino, ha? Kasi napaka delikado ngayon, di ba? Yung gigipiting ka. Ito, notorious itong administrasyon sa ganyan, di ba? Nanggigipit sila ng mga inaakala nilang kalaban nila. Mga kaibigan, binabalikan, pinupolitika, katulad ng ABS-CBN, di ba? Sa akin nga, sabi ko, kung ang pag-uusapan lang natin, mga hindi magagandang ginagawa ng ABS-CBN, pare-pareho tayong may masasabi. Hindi ba? Yung iba nga, hinanakit Yung iba, hinanakit pero, kailangan, ihiwalay mo yung hinanakit doon sa issue. Ano ba issue? Ang issue, prangkisa Hindi naman kasama sa requirement ng prangkisa na pag may binastos ka, hindi ka na bibigyan ng prangkisa kung merong nagalit sa iyo, hindi ka nabibigyan hindi naman kasali yun mga kaibigan Kailangan objective ka, hindi ba? Katulad sa kaso nga na yan ng ABS-CBN, hinalungkat, may mga BIR, tumistigo naman ng BIR, sabi walang utang, mga kaibigan, hindi ba? Pero yung mga gagong mambabatas sa kamara, talagang nagpagamit sila. Yan ang masama kapag merong mga nagpapagamit. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito pa isang sinasabi naman ni Roque na siya raw naninindigan daw sa kay Presidente Digongyo sa sinabi niya labang kay Vice President Leni Robredo na kabilang sa mga pinagsasabi niya yung mamatay ka na kay Vice President Leni Robredo. Salita ba ng matinong tao yan, mga kaibigan? At ang sabi naman ni Mantika Roque, bilang sabi niya, itong kanyang, ano sabi? Nung tinanong siya kung ano ibig sabihin ni Presidente Digongyo, nang sabihin niya kay doon sa kanyang weekly late night briefing, sinabi niya, iyan ang mahirap sa'yo You want to be relevant and you know, sometimes you make an idiotic stance. Ito na naman tayo. Tinawag daw na idiotic si Vice President Leni Robredo. Yung mga ganoong they deserve the best. Anak ka ng, bakit ako? Minsan di na natin maintindihan sinasabi nito, di ba? Putol-putol. I would give them the worst. Mamatay ka na. Yan. Sabi raw yan, patungkol kay Vice President Leni Robredo. Di tinanong si Roque, si Mantika. By the way, si Mantika, takot magpabakuna pala raw yan. Ayaw daw niya magpabakuna. Kasi nabakunahan ba't pa siya magpapabakuna ulit? Sabi naman ng iba, baka kaya niya magpabakuna, baka mabali yung karayom sa tigas ng balat niyan, sa kapal ng balat niyan. Ngayon, sabi niya, well, what he said remains. Kung ano raw yung sinabi, yun daw yun.
Di ibig sabihin pinaninindigan niya na yung mamatay ka, pinatutungkol kay Vice President Leni Robredo. But the context, because ang sinasabi kasi ng Vice President, kailangan aprubahan muna ng HTAC. Yung pala sinabi ni Vice President Leni Robredo. Bakit hindi muna hiningi ang approval ng HTAC, mga kaibigan? Itong Health Technology Assessment Council, bago inendorso, bago pinayagan itong Sinovac vaccine. Dapat daw yan inendorso muna ng Health Technology Assessment Council. Yun ang ikinagalit ni Digong nyo kay Vice President Leni Robredo. Wala naman masama ron, mga kaibigan, sapagkat eto nga sabi ni Roque, the President said, I read the Universal Healthcare Law itself. Recommendatory po iyang HTAC. Hindi po yan intended to second guess the FDA. Mga kaibigan, ang sabi naman ni Vice President Leni Robredo, kasi yung Pfizer nga, saka AstraZeneca, itong AstraZeneca na hindi dumating, sabi nila darating, na hindi naman dumating. So, hindi po ito AstraZeneca. Ano ito? Atrasado ang Seneca. Ang sabi yun ni Vice President Robredo, ano ba naman yung hintayin natin? Hintayin natin yung HTAC na maglabas ng positive recommendation. Wala nga. Masama ba yun? Mga kaibigan, kasi kung walang positive recommendation, wag muna. Kasi di ba mahirap yun? Hindi sinunod yung proseso. Ito na naman tayo Kesyo sinasabing nabasa na naman daw niya yung Universal Healthcare Law. Mga kaibigan. Yung konstitusyon nga hanggang ngayon di mo maipaliwanag Nasaan yung sinasabi mong ikaw sole authority pagkatapos iinsultuhin mo na naman yung iba. Pagsabit kayo, katulad niya, nabutasan na naman kayo ni Vice President Leni Robredo. Nagwawala ka na naman. Gagalit ka na naman. Sabi nga ni Vice President Leni Robredo, donated man yan o bibilhin natin, kailangan natin proteksyonan yung ating mga kababayan. So ano ba naman yung magkaroon ng positive recommendation ng HTAC? Masama. May masama po ba? Aba hindi, minamasama. Ganyan po talaga basta sabit sila, masama si Vice President Robredo. Hindi nga si Vice President Robredo nagpapatupad ng kalokohan nyo Kayo ang nagpapatupad ng mga hindi naman nyo maipatupad. Katulad ng bakuna, huwag kayong magkakamali na ang bakuna hindi kailangan. Alam nyo, bakit kailangan ng bakuna? Kailangan ho yan para makontrol na, di ba? Yung sitwasyon, yung paglaganap ng epidemya, mga kaibigan, upang nang sa ganon makapagsimula na ang mundo, na makapagsimula na sa pagbangon ang mundo. Kasi hanggat hindi nakokontrol, wala. Ang pinag-uusapan dito, katiwa-tiwala. Yung tiwala sa bakuna ang wala Yung pagiging dapat. Pero yung tiwala sa mga nasa pamahalaan natin ay wala. Mga kaibigan.
Walang tiwala ang publiko. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo magsasalita tungkol sa bakuna para himukin ng tao na kailangan yan, hindi kayo pinaniniwalaan Inuuna ninyo yung Sinovac na yan sabi nga nung iba, anong side effect sinasabi nyo? Pagkaya, yung Sinovac, gawa ng China yan. So, walang visa yan. Kaya, wala ring side effect yan. Mga kaibigan, yun ang sinasabi. Hindi ho ba? Sipin mo 50% ang efficacy. Ultimong doktor, ultimong mga health workers, takot. Hindi man sila takot, magsasayang lang tayo. Di ba? Bakit yan ang gagamitin ko? 50% lang yan. Meron namang iba na mas mataas dyan. Ang bisa. Ha? Bakit yan ang pinipilit ninyo? Doon tayo nasira, mga kaibigan. Ang layunin ng bakuna, maganda yan Kasi dyan magsisimula ang pagbangon ng daigdig sa ekonomiya, mga kaibigan, para manormalize tayo ulit. Pero dito sa atin, sa ibang bansa tinatanggap Dito sa atin, bakit? Nagsasalita sila Roque, si Duque. Sino man iniwala dyan? Di ba? Nagagalit pa tao, lalong matatakot ang tao. Yung pinagduduldulan nila, mismo sila, ayaw nilang gamitin.